Robredo at ngayon ay nasa hanay na siya ng mga bayani na nasa langit at sumusubaybay sa sambayan ng Pilipino. Sabi niya, humanga siya sa lakas na ipinapakita rin ng pamilya Robredo sa napakahirap na pagkawala ng kanilang puno ng pamilya. Tama. Nabanggit din na Cathy ni Pangulong Aquino na huwag nang umiyak pagkus maging inspirasyon ang mga ginawa ni Secretary Robredo sa pamahalaan at sa taong bayan at siya yung maging tulay natin para sa pag-unlad pa ng ating bansa. Isang napakagandang nabanggit ng Pangulo sa kanyang eulogy ay ang kanyang pagsasabi na hindi mauubusan ng bayani ang sambayan ng Pilipino. Anya, kung ang pagiging bayani ni Secretary Robredo ay dulot ng pagkamatay ng kanyang amang si dating Senador Ninoy Aquino, ang pagkamatay naman o pagpanaw nitong si Secretary Robredo ay tsak na magbubunga ng isang henerasyon na naman ng makabagong mga bayani. Ibinahagi rin na Cathy ni Pangulong Aquino kung gaano naging full-time father itong si Secretary Robredo. Nabanggit niya sa tuwing lumalabas sila sa kanilang meeting para mag-dinner ay kapag weekend na ay mabilis na umaalis itong si Secretary Jesse Robredo para naman bigyan ng oras itong kanyang mga kapamilya. Inilarawan ng Pangulo bilang isang tunay na lingkod bayan, tahimik na nagtatrabaho, na nanatiling simple ang pamumuhay si Secretary Robredo. Tinawag din niya itong trailblazer sa pagtahak sa tuwid na daan, lalo na noong unang mga taon na siya ay naging mayor ng Naga City. Siya rin yung tinagurian nating a man of humility, a family man, at a man of the poor. Siya lang yung nag-iisang kalihim na patuloy yung pagsuporta at pag-alalay sa mga nangangailangan ng tulong. Para po dun sa mga kaka-tune in lang sa Telebisyon ng Bayan, inyo pong nakikita itong live video na galing po dito sa loob ng Basilica de Menore de Nuestra Señora de Peñafrancia dito po sa Naga City, at nakikita po natin na katatapos lang nitong paggawad ng honors dito kay Secretary Robredo. Matapos ito ay dadalhin na tutungo ang kanyang funeral cortege dito sa funeraria para naman sa kanyang cremation. Samantala, dumako muna tayo dyan sa lungsod ng Naga. Makakausap natin sa linya ng telepono si George Bandola. George? Okay. Actually, sa mga oras na ito ay inianda na po itong isang malaking truck mula rito sa pinakaharapan ng Basilica Menore, kung saan ito pong isang buong truck na ito, 6x6 truck, ay napapalumikan ng mga kulay puti at kulay dilaw na mga bulaklak, at nanon na rin ang 6 na honor guard sa pinakaibabaw nitong truck na ito upang nag-aantabay sa pagdating ng mga labi nitong si Secretary Jesse Robredo. Anytime from now ay dadalhin na po itong mga labi nitong si Secretary Robredo patungo naman sa Eternal Garden. Actually, malapit na ito dito sa Funeraria Imperial na paggaganapan naman ng kanyang cremation. At mula dun sa pinakamahabang bahagi na ng Basilica Road ay unti-unti na nga rin pong inaayos ang daloy ng trapiko, at hindi na ito pinadadaanan sa mga oras na ito sa kahit na si ano pa bang mga motorista, maliban na lamang sa mga tao na manakanakang nagdadagsaan, hindi lamang dun sa nanggagaling ng Basilica, kundi palabas na ang karamihan sa mga ito at nakikipag-unahan para dito sa convoy o sa funeral cortege patungo dito sa Funeraria Imperial, at sila nga ay nandun at nag-aantabay sa labas, pero fully secured po itong bahagi ng Funeraria Imperial, at tanging yung First Family at yung mga kabineteng sumusuporta at yun pong mismong si Pangulong Aquino ang makikita lamang dun sa loob sa paghatid sa kanya sa crematorium. So ilan lamang po yan sa mga sitwasyon patuloy natin binabantayan mula po rito sa bahagi ng Naga City. Back to studio. Maraming salamat. Yan po ang aming kasamang si George Bandola na nag-uulat po mula mismo dito doon sa Naga City, kung saan nagaganap nga po itong paghahatid sa huling hantungan dito kay yumaong Secretary Jesse Robredo. Atin po kani-kanina lamang natunghayan itong nakikita niyo po itong video mula dito sa labas ng Basilica Menore, kung saan nakikita niyo po may maraming
bulaklak, itong lulan ng truck, no? At mula nga nung kanyang pagpanaw ay talagang truck na bulaklak na ang hinakot at ipinadala para dito kay Secretary Robredo. Tama, tsaka kung babalikan din natin kanina yung misa ni Father Ambrose, sinabi niya na pabalik na siya this week sa Jamaica para doon na manatili at hindi niya inaasahan na yung huling misang gagawin niya ay para pa sa funeral, isang funeral mass pa para kay Secretary Robredo. Ito pong kinabibilangan na grupo nitong si Father Ambrose, ito yung isa sa mga sinusuportahan na charities ni Secretary Robredo nung siya ay nabubuhay pa. Ito po yung Servants of the Poor, kung saan nakiusap din dati itong si Mrs. Robredo na instead of flowers ay ipadala na lang po ang ipambibili sana ng bulaklak dito sa mga charitable institutions. So isa po ito sa mga sinuportahan niya, itong kinabibilangan ni Father Ambrose. Katina sa Naga City rin ng ating kasamang si Grace Refama para sa mga pinakahuling ulat doon. Grace? Yeah, Kirby, magandang tanghali sa inyo. Katatapos lang ng funeral mass dito sa loob ng Basilica Minore at katatapos din ng salumpati ng Pangulo ng kanyang eulogy at masyadong appreciated ng Pangulo ang mga ginawa at ang kabutihan, ang katapatan ni Secretary bilang DILG Secretary. Pinasalamatan niya si Secretary sa kanyang kabutihang ipinamala sa lahat ng mga kawani ng pamahalaan at pinasalamatan niya ang pamilya ng Secretary sa kanilang lakas na imbes daw na sila ang palakasin, mas pinatatatag ng pamilya Robredo ang gabinete dahil sila ang pinagpupunan nila ngayon ng lakas at tatag. And yung pamilya Robredo ay lumabas na po doon sa main entrance ng Basilica Minore at sila ay naghahanda na for departure honors. Pangulo ay naririto sa isang reception area dito, nagpapahinga ng konti. And habang hinihintay pang hindi pa naman naaayos masyado doon sa harap yung formation ng gaganaping departure honors, hindi naman gaano magtatagal yan sapagkat as scheduled, medyo na-late nga ng konti kasi ang nasa original schedule ay dapat alas 12 in punto, tulak na po at papunta na doon sa crematorium. And inaasahan natin na hindi magtatagal ay mag-start na yung departure honors. Sa kanyang eulogy, sinabi ng Presidente na ilan sa mga kabutihang nagawa ni Secretary Jess ay yung pagbili niya ng mura pero di kalidad na mga fire trucks para sa Bureau of Fire. And sinabi niya na nawalan ng isang tunay na ama at tunay na leader ang Department of Interior and Local Government. Pero sinabi ng Pangulo, ang kinote niya pa yung chapter 4 verse 6 and 7 from the Book of Paul. Sinabi niya na mission accomplished na si Secretary Jess, and sinabi ng Pangulo na maaaring sa mga panahong ito ay katabi niya na ang mga santo, ang mga anghel at ang mga bayani doon sa langit. At pinasalamatan ng Pangulo si Secretary Jesse Manalastas Robredo sa kanyang kabutihan at pagmamahal na ipinamala sa atin. Pinasalamatan niya Secretary sa pag-share ng kanyang buhay sa atin dito. Bagamat hindi ito tumagal, naging makapuluhan at naging makahulugan masyado daw ang kanyang buhay. In the meantime, Cathy and Kirby, i-exit muna ako dito sa Basilica Minore. Titingnan natin kung ano ang nagaganap doon sa formation ng departure honors, no? And then babalik tayo sa inyo. Wala po dito sa Basilica Minore. Grace Refama, Simando, back to you. Maraming salamat, Grace Refama, Simando ng Radyo ng Bayan, nag-uulat po mula sa lungsod ng Naga. Nakita po natin kani-kanina lamang ang paglabas mula dito sa Basilica ng Pangulong Benigno S. Aquino III, kasama po itong pamilya Robredo at mga miyembro ng gabinete, at nagmamarch na po itong mga casket bearers para kunin at dalhin itong casket ni Secretary Robredo patungo dito sa hearse
At kasabay po nito ay bibigyan o gagawaran ng 19-gun salute ng Armed Forces of the Philippines ang yumaong kalihim. After nga ng 19-gun salute, ay agad na tutungo na itong hearse o yung truck patungo naman sa Funeraria Imperial para doon naman magkaroon din ng mga programa, Cathy. At maglalakad patungong Funeraria Imperial itong mga cabinet members, susundan ng Pangulo at ni Mrs. Robredo at ng kanilang mga anak itong hearse at susundan din ito ng kapatid nitong si Secretary Robredo at iba pang mga kamag-anak, mga government officials at iba pang mga nakikiramay. Itong distansya mula dito sa Nuestra Señora ay 750 meters at inaasahang tatagal itong paglalakad mula dito sa Basilica patungo dun sa funeraria ng 40 minutos. Nabanggit din natin kanina na pagdating yan sa Funeraria Imperial ay magkakaroon ng 3 volley salute ang PNP at patutugtugin nga yung tops o yung tawag paghimlay na ihahandog naman ng Armed Forces of the Philippines. Matapos ito ay magkakaroon ng taps at tatanggalin itong bandila ng Pilipinas mula sa ibabaw ng casket ni Secretary Robredo. Ibibigay ito kay Mrs. Robredo. At dyan na nga yung presentation ng flags kung saan nagtatapos na nga yung state funeral para naman kay Secretary Robredo. Itong remains, itong mga labi ni Secretary Robredo ay dadalhin na sa loob ng crematorium dito sa Funeraria Imperial at yun po ay bibigyan na ng pribadong ng privacy itong kanyang pamilya para magdalamhati dito sa pagkamatay ng yumaong kalihim. Naging solemn, no, Kirby, na yung kaninang naging mga song numbers, ito ay makatinding balahibo, lalo na itong The Prayer na kinanta ni Isay Alvarez at Robert Senya. Very fitting at nakita nga natin na marami dito sa loob doon sa loob ng Basilica ang talagang lumuha dito sa naging napakagandang song number na inialay para sa yumaong kalihim. Maging yung kantang Wonderful World na kinanta rin ni Robert Senya at Isay Alvarez ay nakapagbigay din ng inspirasyon doon sa mga pamilya, sa mga kababayan ni Jessie Robredo na kahit wala na yung kalihim ay patuloy pa rin yung kanilang pagsulong. At yun yung magsisilbing inspirasyon para mas maging matatag sila at magkaroon sila ng tamang direksyon. Samantala, Kirby, balikan natin ang ating kasamang si Grace Refama Simando mula po sa Naga City para ibigay sa atin ng pinakahuling kaganapan doon. Grace? Yes, Kathy. Ito si Presidente nakatayo na dito sa harap ng Basilica Minoaes, dito sa main entrance. Katabi niya sila Mrs. Robredo at ang kanyang mga anak at inuhat na po yung coffin ni Secretary Jess papunta doon sa coffin stand para ihanda na yung pagsasagawa ng departure honors dito sa Basilica Minore bago tumulak yung convoy papunta doon sa Naga City Crematorium. Nakikita mo ang Pangulo na tahimik na nakatayo at nagmamasid lang siya, tinitingnan, pinapanood ang mga paghahanda ng ating funeral guard. Kumabandi na sila kasunod si Secretary Mrs. Robredo at ang kanyang mga anak, yung pamilya, yung kapatid ni Secretary Jess at sobrang nagsilang tao dito, no? Natatapo nila tayo ng konti. Excuse me daw po. Excuse me. Ayan.